FLR nyo. Eh may mga namuhunan na dyan. Nag-advance, baga. Malalim yung implikasyon nun, may mga namuhunan na. Advance. Sabi ko noon, siyempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? Yun rin, ay sinama na rin sa kanilang mga gustong patahimikin. Meron silang iniugnay na kaso sa akin na alam naman nila na ito ay isang fictitious. Wala naman yung mga complainant na gawa-gawa lang multo yung mga nagre-reklamo ni hindi nga mahagilap yung mga taong yun at pinapahanap ko na yung mga yan nung nakaraang 2 taon na. Ay biglang nakita nyo po mga kababayan natin kung paano nila planong patahimikin at busalan ang lahat po na nagsasalita against corruption. Lalong-lalo na po mga kababayan natin kapag ito ay kalyado ng mga Duterte. Senator Bongo, ngayon nagsalita po itong si Congressman Kiko Barsaga, si dating Gobernador Chavit Singson, Vice President Sara, sino pa ang gusto nilang patahimikin at busalan? Magandang araw mga kababayan. May bagong pasabog di umano itong si Congressman Toby Chanco at ngayon po mga kababayan ay itunuro na yung mga tunay na kasabwat ni Martin Romualdez para po sa paggawa ng proseso or sa pag-impeach laban kay Vice President Sara. At di umano ang budget na hindi naman dapat naka-allocate para sa impeachment ni Vice President Sara abay ginastos. Kumbaga, yung mga budget para po sa mga infrastructure, health and education at kung ano-ano pa na dapat proyekto ng gobyerno ay inallocate nila para ipambayad sa mga congressman agoy na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. Yan po yung ating pag-uusapan at isama na rin po natin mga kababayan sa usaping panggigipit mga kababayan. Pati po si Attorney Lambino ay kasama na rin sa kanilang ginigipit. Binuhay yung kanyang mga kaso na wala namang mga nagre-reklamo. Kung kayo po ay bago lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-like at yan po yung ating mga pag-uusapan. And sinasabi ni Claire Castro na di umano'y yung nagsulat doon sa ICI para sabihing paimbestigahan itong si Liz Satanas ay inutusan ng daw para bumili ng suka. Ang tanong natin, inutusan ba o planted o talagang may advocates ang mga taong ito dahil may nakita po silang patunay or ebidensya na nagtutukoy na talagang may involvement itong si Lisa Marcos. Anyway, yan po yung ating mga pag-uusapan at mga kababayan, unahin po natin itong kaso na binuhay laban po kay Attorney Lambino. Pero tayo po mga kababayan, naniniwala na kayang-kaya po yan marisolba ni Attorney Lambino dahil siya po ay hindi lang po yan basta ordinaryong abogado, kundi kasama po yan sa mga kilalang veterano at internasyonal na abogado. Sige po, pakinggan natin yung kwento at pahayag ni Atty. Lambino kaugnay po sa mga panggigipit naman sa kanya ng Marcos administration. tapos kinasuhan na rin si Senator Bongo. Nako, siya na ngayon Bongo ang iniimbestigahan. At yun ang gustong mapagtuon ng pansin ng taong bayan. Nililihis po nila yung totoong issue. At tayo rin ay sinama na rin sa kanilang mga gustong patahimikin. Meron silang iniugnay na kaso sa akin na alam naman nila na ito ay isang fictitious. Wala naman yung mga complainant na gawa-gawa lang multo yung mga nagre-reklamo ni hindi nga mahagilap yung mga taong yun at pinapahanap ko na yung mga yan nung nakaraang 2 taon na. Ay biglang sumulpot na binuhay nila ang isang kaso na alam naman po nilang walang katotohanan at wala rin yung mga totoong nagsasabing mga biktima kasi nga fictitious yun. So, mga animal talaga, mga kababayan po natin, itong nasa administrasyon ngayon. Kasi, talagang lahat ay gusto nilang busalan. Oo, totoo, democratic country po tayo. Malaya tayong magpapayag, malaya tayong magsasalita. Pero, kapag nakikita nila na sila ay natatamaan na at pinapaniwalaan ng taong bayan yung nagiging pahayag against sa kanila, marami po sumusunod at marami po yung sumasama sa advocates na pinaglalaban ng isang tao, ang gagawin nila, busalan po nila. Kagaya ng sinasabi po ni Atty. Lambino, si Bongo ngayon ang kanilang tinatarget. Hindi lang po yan. Chavit Singson, Kiko Barsaga, and of course, yung mga accusation laban kay Vice President Sara.
Joel Villanueva, na ngayon ay gusto po buhayin nitong si Ombudsman Boying Rimulya yung dismissal, 2016 pa di umano ang dismissal laban po kay Senator Joel Villanueva. Abay gusto daw po i-enforce nitong si Boying Rimulya. Sino ba si Joel Villanueva? Isa po sa nagsasalita at nagme-mention ang may kinalaman po sa mga anomalya, sa mga flood control na nakawan ay itong si Martin Romualdez and Saldico. At sinabi niya pa na kung sino man ang nagre-release ng mga pondo na nasaan program fund. Sinabi niya nga na Malacanang yung nagdidesisyon. Ngayon, anong ginagawa? Lalo siyang pinag-iinitan. At hindi lang po yan, pati yung mga political vloggers ay dahan-dahan na rin po ginikipit dahil po sa pagsasalita at pagsasabi ng katotohanan, lalong-lalo na sa pagkontra sa mga fake news na pahayag ng palasyo sa pamagitan nitong si Claire Castro at mga fake news na pahayag ng mga mainstream media. Imagine mo, yung mainstream media kung paano nila pinapaikot-ikot ang kwento. Bigyan ko kayo ng isang example. Noong nagkaroong rally po sa Minjula, last September 21, hindi po mga maisog yun ang gulo. Nandun mismo sa harap ng mga maisog, no, na peaceful na nagrarally, gumawa ng report ang News 5 at sinasabi, yung nanunog daw ay galing daw po sa Minjula, which is kasama yung mga grupo ng mga maisog. O ngayon, anong ginawa? Kinuyog siya dahil yun po ay isang kasinungalingan dahil hindi po nanggulo yung mga ralista na nanawagan ng peaceful rally, which is yung Maisog at United People's Initiative. Pero fake news ang kanilang ginagawa. Yan po yung mga kinakalaban ng mga political vlogger na naka-align po sa Duterte. Dahil ang gusto natin malaman ay yung tama lang at totoong balita. Ngayon, kung sino po yung nagsasabi ng totoo, nag-discuss ng tunay na issue ng ating bansa, pinag-iinitan po nila. And ayan, kasama po yung ating mahal na senador, si Senator Lampino. Senator Lampino, mga kababayan po natin, na isa po sa malaking posibilidad, no, na magiging senador natin. Lalong-lalo na kung matutuloy itong manual counting, which is ang manual counting, mga kababayan, ay nagsasabi na Duterte po or Duterte candidate yung mga nananalo. Eh baka nga naman sila kinakabahan. Kaya kung ano yung kaso na makikita po nila, laban ngayon sa mga kandidato ng Duterte, abay binubuhay nila para manahimik, no? At kung ano yung kanilang mga masamang plano. Okay, balikan natin si Senator Lambino, mga kabayan natin. Multo, gawa-gawa lamang ng politika at ngayon ay kisit naman na rin po tayo. At meron pa silang mga hiniisip na isasampa sa atin. Wow. Sabi ko nga nakahanda. Grabe, ang dami palang kaso nilang planong isampa kay Atty. Lambino. Kung harapin lahat ang mga ito, noon pa ako'y tumatakbong bilang senador, nabanggit ko na ito at meron ng mga banta nga sa akin noon. Lalong-lalo na ngayon, medyo baigting yung mga pagbabanta, hindi lamang po kay Senator Bongo, kay Manong Chavit, sa mga pamilya Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara, kung hindi pati kaming mga kaalyado po ng mga Duterte, ay kasama na rin po kami sa listahan na kanila pong talagang tatakutin o kaya patatahimikin. Ay kung kaso po yung isasampan nila sa atin, ay haharapin po natin lahat ng mga yan kasi alam naman po natin mananaig po ang katotohanan. Kasi yun po ang bagong playbook o script o direction ng pamahalaan ngayon. So mga kababayan, dito po sa sinasabi ni Atty. Lambino, talagang ano talaga sila, stick to the plan talaga sila. Patahimikin yung mga Duterte. Tingnan mo, ang tagal na nakaso ni Senator Bongo, binuhay na naman ni Trillanes. At sinasabi nga ni Senator Bongo, yung nagpipinance kay Trillanes ay yung ding mga magnanakaw sa flood control. O, pareho tayo nang iniisip kung sino yung mastermind sa pagnanakaw sa flood control. Na ngayon, no, ay gustong sumira sa pangalan ni Vice President Sara at ni Bongo. Ngayon, kasama na sa kanilang listahan at playbook ay si Senator Lambino. Na ilihis yung issue, ilihis yung paningin at saka itong kaisipan ng ating mamamayan dito sa trilyones na nawawalang pondo ng pamahalaan. Sa flood control lamang po yun. Pero hindi lamang po dapat flood control dito sa DPWH corruption ang dapat pagtuunan kasi may mga ibang mga ahensya rin.
na binabanggit, tulad nga ng nabanggit nga ni Mayor Benji Magalong ng Baguio, binanggit niya na matindi rin ang korupsyon po dyan sa Department of Health. Nako. At ganun din, alam naman po natin na matindi rin po ang corruption dyan sa customs at saka sa BIR. Lalong-lalo na ngayon, wala naman pong production dito So, talagang muskurap ang namumunong gobyerno ngayon. sa ating bansa. Kung hindi lahat ng mga kagamitan natin dito, pati mga pagkain, halos nanggagaling po Imported. sa ibang bansa, importation. Ang dami pong dumarating na mga imported na mga produkto dito sa ating bansa na nanggagaling sa iba't ibang mga bansa. Galing sa China, Japan, Korea, Amerika, Europa, dito sa Southeast Asia. Pero nakikita natin na napakaliit ang pumapasok na pera sa kaban ng bayan na buwis na dapat pong bayaran po nila dyan po sa customs. Bakit ganun? Alam naman ng lahat na napakalaki yung volume or quantity ng mga kargamento na pumapasok dito sa ating bansa. Kasi wala naman pong manufacturing dito sa Pilipinas. Lahat, halos imported yan, pati mga simentong ginagamit sa construction, mga bakal na ginagamit sa construction, lahat po yan ay imported. Halos lahat nanggagaling sa ibang bansa. Pero kung susuriin natin, yung kaukulang pera na pumapasok bilang buwis na dapat bayaran dito sa mga dumarating na mga kargamento, na yun ay ang pangunahing ahensyang nangungulekta, ay ang Bureau of Customs at saka yung BIR. Bakit maliit yung pumapasok na pera sa tresurera o sa kaban ng bayan? Kaya Alam na po natin yan, kapag maliit ang pumapasok sa kaban ng bayan, mas malaki ang pumapasok sa bulsa ng mga kawatan. Shoutout sa mga kawatan po natin, no? Malapit na po ang inyong pagwawakas. Galit na ang taong bayan dahil yung bawat sintimo, sintabo na dapat ay para pa sa kanilang pamilya ay napupunta sa buwis. Dahil kagaya ng mga ordinaryong trabahante, kagaya po natin, bago natin matanggap yung ating sahod, ay bawas na po. Samantala, napupunta lang sa mga luho, no, lavish ng mga magnanakaw at ng kanilang pamilya. Kaya alam nyo mga kababayan natin, sa totoo lang, dapat talaga yung taong bayan ay lumabas na at magsalita. Mag-ingay na. Dahil hindi po matitigil ang pagnanakaw nila. At kung sila pa rin ang uupo sa pwesto, imagine mo hindi sila tumitigil sa paninira, mga kaso, sa kaalyado ng mga Duterte. Dahil ang plano talaga nila, next election sila pa rin ay uupo. Either yung sa Marcos or dito sa mga Pinklawan na kaalyado ni Risa Ontiveros, Bang Makino. Yun talaga ang kanilang plano. Kasi gusto nila, tuloy-tuloy lang ang kanilang ginawang pagnanakaw. Ginagawa na po nilang negosyo ang pagnanakaw sa gobyerno. So, sino makapagtigil niyan? Dapat yung sama-samang lalabas at mag-iingay na mga Pilipino. Di ba? meron tayong malaking budget deficit na tinatawag. Ibig sabihin, yung nakatalagang gastusin ng gobyerno na ayon doon sa National Expenditure Program o yung inapprove ng House of Representatives dito sa naganap na budget hearing, ay mahigit na 6 na trilyong piso ang gagastusin ng pamahalaan sa 2026 budget. Pero ang projected na amount o yung papasok lamang na makukolekta ng gobyerno ay nasa 4 na trilyon lamang. So meron tayong abonado po. Lupit. Deficit o kaya kabawasan na mahigit 2 trilyong piso. Bakit ganun? Sabi nila nung napakinggan natin yung pagdinig sa Senado at pinatawag ang finance at binanggit nga na nagkaroon nga raw ng mabagal na pagbayad ang mga tao ng mga buwis dahil nga dito sa issue ng korupsyon sa DPWH. Dapat lang siyempre yung ating mga kababayan. Bakit pa sila maiinggan yung magbayad ng tamang buwis kung ganun din lamang ang nangyayari? At ang korupsyon ay hindi lamang po dyan sa DPWH. Ika nga, yung korupsyon dyan mismo sa koleksyon ng mga buwis sa BIR at saka sa customs. So, iyon po yung ating... Ayan po, tingnan nyo po ang galing pakinggan, no? Ang ganda ng mga paliwanag ni Atty. Lampino. And kung nakikinig po yung ating sampayan ng Pilipino, talagang ma-realize natin, no? Na talamak na talaga ang corruption. And which is not only doon sa flood control, sa halos lahat na ahensya ng gobyerno, dahil ang utak ng namumuno sa ating bansa, ang siya mismo ang may dugong magnanakaw. Mga kababayan,
may mga pagnanakaw man siguro nung panahon ni President Duterte, pero hindi ganito kalantaran. At takot po sila na mabulgar. Ngayon, bulgar na, lantaran na. Ang kakapal pa ng pagmumuka, kagaya nitong si Martin Romualdez, na gusto pang maging state witness. At ngayon, no, binunyag ni Boying Remulla yung mga congressman na kumukontak sa kanya, nakikiusap na wag po silang ibulgar, ibabalik nila ang kanilang ninakaw. Oh. So, ibig sabihin, inaamin nila na may pagnanakaw, pero ang gusto nila, absuelto sila, ibabalik lang nila. Ha? Pwede ba yun? Pero sabi ni Boying Remulla, pwede. Nakikita at napapansin. Nakita rin natin na sinampahan din ng kaso si Vice President Sara. Yun, Vice President itong Sara. mga grupo ng mga dilawan at mga Natigilan pintuan na kalyado na rin ng administrasyon. Nung mga nakaraang mga dekada, magkaaway yung dilaw at saka yung pula na kulay sa politika. Pero ngayon, nagsama na. Nagsama na yung dilaw, pula, puti, itim, at rosas na kulay ng politika. Iisa lamang po ang target nila. Ang pataubin o kaya mawala sa listahan ng mga posibleng maging presidente o kandidato sa 2028, si Vice President Sara. Kaya Tama po. sinampahan nila ng kaso sa ombudsman. Ano yung kinaso sa kanya? Ito yung confidential funds na binabanggit. Walang kamatayang confidential fund pa rin ang kanilang gustong ireklamo kay BP Sara. Sa totoo lang, mga kababayan po natin, wala na po sila actually mahalungkat na kung anumang reklamo or kaso na pwede nilang ibato kay Vice President Sara. Siyempre hanggang chismis lang po sila, lalong-lalo na po sa kanyang pagpupunta sa iba't ibang bansa para makiisa po sa mga panawagan na pauwiin si Tatay Digong at kasama rin yung pagbibisita niya po sa ating mga kababayang OFW, which is mandato po ng Office of the Vice President para i-comport at kausapin, bigyan ng sapat na advice din po, no? Ito po ay psychological advice at kung ano man, no, para mabigyan ng pansin po yung mga kababayan nating OFW. So wala silang may file na reklamo or kaso dyan dahil yan po ay legal. Yung kaugnay naman sa di umano yung mga allegation nila na ginastusan daw ng milyon yung mga bodyguard ni BP Sara, yung kanyang security personnel, iyan po ay hindi naman kagustuhan ni BP Sara. Dahil noon pa sinabi ni BP Sara na kaya niya magbiyahe na walang security. Pero hindi pumapayag yung Armed Forces of the Philippines. Dahil mandato po ng ating kasundaluhan na bigyan ng seguridad yung ating Vice Presidente kahit pa ayaw man ni Marcos, ayaw man nitong si Lisa Tanas, ayaw man ni Martin Romualdez na sila ngayon ang nagpapatakbo ng ating bansa. Pero wala silang magawa dahil mandato ng ating kasundaluhan. And there we go mga kababayan. Mas marami po yung mga nag-iingay, mas marami yung lumalabas, no, except na lang doon sa mga makakaliwa dahil may mga propaganda yan sila. Anong ginagawa nila? Patuloy nilang pinapatahimik ang sinumang nagsasalita. Kita niyo si Atty. Lambino. Okay, tapusin lang po natin itong paliwanag at discussion ni Atty. Lambino, and then pagpuproceed po tayo dito sa bagong pasabog nitong si Congressman Toby Chanco at itinukoy niya na isa sa mga kasabwat na ni Martin Romualdez ay itong si Gigi Suarez at itong si dating Congressman Dong Gonzales na involved din ang kanyang pamilya sa mga maanumalyang flood control sa Pampanga. And hindi lang po yan, contractor pa ang kanilang pamilya. And balita natin ngayon, wala na po sila sa Pilipinas, nasa Amerika na po sila nagtatago. Ang kakapal ng mukha niyan. Tapos din natin si Atty. Lambino So, huwag kalimutan mag-like po dyan sa ating mga subscribers. Maraming salamat. Ng impeachment na siyang dahilan kung bakit itong Kamara ay nagsampa ng impeachment sa BP Sara noong nakaraang February. At alam naman na natin ang kadahilanan kung bakit karamihan ng mga congressmen na pumirma dyan o kaya lahat po sila ay pumirma dahil may pinangakong malaking pera para po sila ay mabigyan ng kanilang mga pondo sa infrastructure na isiniwalat ito ni Congressman Toby Chanco na siya mismo ang nagsabi na kaya hindi nanalo ang mga kandidato nilang mga senador ay nirereklamo ng mga congressmen na hindi na-release yung kanilang public works insertion budget na kaduda-duda. Kung susuruin natin kasi yung nangyari noong 2025 budget deliberations,
ay si dating Pangulong Tatay Digong, si PRRD at saka si Congressman Ungab ang nagsabi na maanumalya itong 2025 budget na ito. At maraming ang mga blanco at binabanggit nga rito yung mga malaking pondong umaabot sa mahigit 340 billion pesos na mga insertions sa flood control ng 2025 budget. At hindi na nila yan tatago. At bakit naman hindi nila binito ito o kaya pinawalang bisa? Siyempre, meron namang clearance kaya ginawa yan ni Congressman Saldico. Yun. Sino yung nagbigay ng clearance? Yun, siyempre si Martin Romualdez. Sino yung nagbigay ng clearance kay Martin Romualdez? So, alam na yan mga kababayan po natin. Yan si Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan natin, usapin pa rin ng mga flood control, pagnanakaw. Siyempre talagang flood control, hindi natin pwedeng patahimikin yan. Kasi tuwing umuulan, nare-remind po tayo na tayo po ay ginago at ninakawan, pinaikot-ikot ng gobyerno ng mga magnanakaw. And now, gusto nilang gawin ay i-cover up ang lahat po ng pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa. Nandiyan po yung ICI, nandiyan po yung DPWH, yung bagong sekretary nila na si Vince Dizon, na asong ulol din. Nandiyan po yung kanilang ombudsman na si Boying Rimulya, no, na talagang inilagay nila dyan para po maabsuelto ang mga magnanakaw na kanilang kaalyado. Siyempre, pag hindi nila kaalyado, automatic, no, kulong yan at babawiin yung mga ari-arian na sinasabi nilang pagnanakaw. And ano pa yung kanilang mga kasabot? DPWH, ICI, si Vince Dizon, and of course, wag nating kalimutan, si Tota Soto, and itong si Pinky Lacson sa Blue Ribbon hearing. Nababalik daw po sa Blue Ribbon itong si Tota Soto and si Ping Lacson para ipagpapatuloy daw po yung kanilang unfinished business. So ano po yung kanilang unfinished business na ito? Mga kababayan, no? Baka ito para idiin ang mga kapwa nilang senador at pagtakpan si Martin Romualdez at si Saldico at karamihan pa ng mga 67 na mga kontraktor. Di ba? Kung hindi talaga gago itong si Ping Lacson. Tingnan nyo po mga kababayan, si Ping Lacson yung nagbulgar ng sinasabi niyang 67 daw po na mga congressman ay mga kontraktor. Pero biglang nalihis sa mga senador. At ngayon ang kanilang pinag-iinitan dahil medyo nagparamdam na, no? Na ang kanilang miyembro ng kanilang sambahan ay mukhang lalabas at lalaban sa korupsyon. Siya ngayon ay gustong ipadismiss ng ombudsman. Pero may iba tayo. Tingnan nyo ito mga kababayan po natin. Bakit nasunog ang building ng DPWH? Ang sabi nila, testing facility na daw po ito. Pero iba po yung impormasyon na nakuha ni Congressman Kiko Barsaga. Dahil ang nasunog daw po na building ay nandun yung mga ebidensya na nagtutukoy kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Ramon Romulo at Gigi Suarez na sila po ang mga sinasabing involved sa mga pagnanakaw, sa mga flood control project at kumukuha ng 25% na porsyento. Ayon po yan sa mga allegation at sa official statement na sinabi po ng mga diskaya. And of course, sinasabi po ni Master Sergeant Cutisa na siya rin ay nagdadala ng mali-malitang pera kay Martin Romualdez. At ang pera na ito po ang posibleng binabayad sa mga kalaban ng mga Duterte, sa mga anti-Duterte, para sila po ay patuloy na sisirain. PR firm, of course. Troll farm, of course. Vloggers, Mr. Media. Pero alam nyo, no, God is good talaga. Dahil hindi po sila nagtatagumpay at bumabalik sa kanila yung kanilang kasamaan na ginagawa. Bakit ko nasabi yan? Ito, panoorin natin, mga kababayan. Abog, sinabota City Representative Toby Chanco sa umano'y mga insertion Nako. sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno. Pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Pinuhunan para patalsikin si Vice President Sara sa pwesto. So ginawa po nilang negosyo yung pagpapatalsik kay Vice President Sara. Mga hayop talaga mga ito. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bill. Buhay pa ba itong si Abante, no?
Hindi ko na naririnig yung nag-iingay na si Bini Abante at itong si Princess Abante, no? Buhay pa ba yung mga ito? Nasaan na ba yung mga yung gons ni Martin Romualdez? Buhay pa ba yung mga yon? Yung bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng Malawakang congressional insertion na inaprubahan ni Bongbong Marcos. pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Nako. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Bito, pero nakuha pa rin yung pera. Nilagay for later release, pero na-release pa rin yung pera. Sa programa ng Bilyonaryo News Channel na Politico Talks, kinuwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. FLR. Sina Representatives Dong Gonzales Agoy. at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Ayun, shout out kay JJ Suarez and Dong Gonzales na mga magnanakaw. Kamusta na kayo, no? Malapit na kayong kuyugin ng sambayan ng Pilipino dahil ang pera ng tao ay nasa inyo pala. Lubog tayo sa kahirapan, lubog pa tayo sa bahay. Pati eskwelahan, hindi nyo napapagawa. Out of 1,700, pucha, 22 lang yung pinagawa. Doon nila sinabi sa akin na paano yan? In-FLR nyo. May mga namuhunan na dyan. Wow. May mga namuhunan. Ginawang negosyo ang impeachment kay Vice President Sara. Salamat naman, Congressman Toby Tiangco, sa iyong pagkanta. Pero maganda, ikanta mo na rin ang kanilang mastermind. Mag-advance, Malalim yung implikasyon nun, may mga namuhunan na. Ang sabi ko noon, May mga siyempre namuhunan. nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman pinuhunan yung political capital ng Nako. presidente? Oh, Ibig ng sabihin, context. okay, next. Nung hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan, sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan. Naipangako, naipuhunan. Tanginang yan. Ng mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, So alam niyo mga kababayan po natin, ito dapat kung talagang gusto ng mga pumirma sa impeachment na mabago, no? Mabago yung pananaw ng tao sa kanila at kahit paano makabawi naman sila sa tao. At kahit paano siguro, no? Masasabi ng tao, ay salamat sa iyo, Congressman, at nagsalita ka na rin. Salamat sa iyo, Congressman, dahil ikaw ay naninindigan na rin. Palagi ko dapat ito ay kumanta. Sino yung mga pinangakuan? Sino yung mga hindi nabigyan? Total, kung hindi naman sila nabigyan, sila ay napangakuan din, hindi rin nabigyan, dapat magsalita po sila. And then makabawi din po sila sa panggagago ni Martin Romualdez. Kasi pareho sila naggagaguhan, di ba? At least, no, binodol sila ni Martin Romualdez, hindi na i-release sa kanila yung pera, o dapat sabihin din nila yung totoo. Dapat, siyempre si Toby Tiangco, palagay ko, dapat niya talaga pangalanan. No? Kasi, hindi lang po itong si Gigi Suarez or itong sila Gonzales, yung mga namuhunan dito yung mga nangako dito na para ma-impeach si Sara, no, may mga ganito kayong klaseng matatanggap. Imagine mo, 150 million ang punto. Ang laki po yun para sa isang congressman. No? And kayang-kaya niyang maipanalo ang kanyang sarili sa halaga na yan. binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinabi lang. sinisingil nila Yun. na i-release yung FLR. Naglaga na. Later release, kasi ipinangako daw nila. Kaya nga pumatok na si PBBM nung At sinabi July ni 21. PBBM na hindi niya din alam yan dahil hindi yan Hindi, ang eksaktong word niya. Yan ang hindi ako pabor, mga kababayan. Yung sinasabi na hindi alam ni Bongbong Marcos. Yun po yung hindi rin natin nagugustuhan kay Toby Tiangco. Kung nagpapasalamat po tayo dahil nagsalita itong si Toby Tiangco at nilalaglag itong si Martin Romualdez, mayroon din po tayong hindi nagugustuhan kay Toby Tiangco. Yung pinagtatakpan niya si Bongbong Marcos at paulit-ulit niya, mga kababayan natin,
na sinasabi na hindi alam ni BBM. Pwede ba yon? No? Kaya kung talagang gusto nitong si Congressman Toby Tiangco na magpakatotoo, talagang gusto niyang ipakita sa tao na sincero siya sa kanyang paglaban kontra sa korupsyon, dapat hindi niya napagtakpan ang involvement ni Bongbong Marcos. Kasi, no, imposible na hindi alam ng presidente, siya yung pumipirma ng pondo. Wala nang maniniwala dyan sa mga ganyang klaseng kasinungalingan. Alam mo, yung mapapaniwala nila dyan, yung mga kaalyado lang nila, bayaran, mga trolls, mga tanga ng mga loyalista nila. And syempre, yung kaniyang taga-tahol na si Claire Castro, na 24/7, hindi na nanahimik. Lahat naman nagsalita against kay BBM, binabanatan niya sa press conference, binabanatan niya pa sa kanyang vlog. Double agent, triple agent, ang dami ng perang hinahakot ng babaeng yan. Walang Ganyang usapan. Ganyan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan. Nang mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal, kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Tanginang kapal ng pagmumukha nitong si Martin Romualdez. Oh. Gusto pa nilang gawing state witness. Grabe. Only in the Philippines, mga kababayan. Alam mo, yung naobserbahan po natin sa mga international news, yung mga involved na mga politiko, hindi na tumatagal, talagang nag-i-exit, nagre-resign, yung iba nga nagpapakamatay pa. Dito lang sa ating bansa, na sila yung nagnakaw, sila pa yung magpa-file ng state witness. So ganyan po nila ginagawang tanga ang mga Pilipino, pinapaikot-ikot. Kaya please lang sa ating mga kababayan, no? Hindi na tayo dapat pumayag na gagawin ganito yung ginagawa sa atin. Kasi sa totoo lang, hindi lang po mababa yung tingin sa mga politiko ng international community. Yung mga politikong Pilipino, mababa na po yung tingin ng international community. At ang iniisip ay mga magnanakaw. Pati na rin po sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino. Siyempre kasama po tayo dyan na minamaliit na rin po tayo ng mga dayuhan ngayon. Dahil tila ba hindi natin kayang lumaban or manindigan sa matinong paraan dito po sa ginagawang panggagago sa atin ng gobyerno. Imagine mo, ang sabi nga ng mga dayuhan, napakabait daw ng mga Pilipino. Kasi pinagnanakawan po tayo ng Marcos Romualdez na gobyerno, tayo daw po ay nakangiti pa rin. At tila ba hindi pa rin gumagawa ng aksyon. At pumapayag pa na paikot-ikotin po nila sa paraan ng investigation na ginagawa po nila. House of Representatives, lahat sila nagsasabi na walang issue, hindi po sila nagnakaw, pero may mga ebidensya na nagtuturo sa kanila. May mga buhay na testigo, may marines na lumabas, may mga kontraktor na pilit nilang nilulubag or pinapaikot ang mga statement para malihis ang issue. Kinakasuhan ang mga nagsasalita, Chavez, Kiko Barsaga, tinanggal bilang reservist. Okay? Si Senator Bongo, ayan, kasama po sa ating pinag-uusapan ngayon, si Senator Lambino na maraming kaso po silang pinagpa-file. Yung sa buwatan ng mga dilawan at ang Marcos administration just to eliminate Vice President Sara. Yan po ay usapin sa international media. Kaya ang international media mismo kini-question ang tayong mga Pilipino. Bakit hindi pa tayo lumabas? Bakit hindi pa tayo nagsasalita? Bakit hinahayaan po natin na ginagawa ng Marcos Romualdez administration yung panggagago at patuloy na pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino? And pasalamat po tayo, nandyan po yung mga leaders po natin, nandyan po yung iba't ibang community leaders, organization na namumuno sa mga peaceful rally. Diba? At walang gulo. Dahil ang gusto naman po ng mga iba't ibang advocates, no? Maliban na lang sa mga pinklawan at itong mga makakaliwa. Kasi iba po yung kanilang talaga, iba yung kanilang plano. Pero ibang grupo na talagang ngayon lang nabuhay dahil lumalaban sa korupsyon. Yung mga yung hindi po sila traditional na mga rallyista, mabuhay po kayong lahat. Kasama yung Maisog, UPI, PDP, mabuhay po kayo dahil sa inyong pangunguna ng mga peaceful rally, prayer vigil, para ipanalangin po na sana ay magkaroon ng himala
na mabago po ating gobyerno at mapanagot yung mga magnanakaw na ito. And marami pa po tayong mga topic na pag-uusapan sa sunod na mga topic natin para bigyan ko lang kayo ng maiksing trivia, no? Pag-uusapan natin mamaya itong bakbakan ni Senator Villanueva at ni si Ombudsman Remulla na talagang pilit nilang i-eliminate, no? Itong si Villanueva, and of course, no, yung mga panggigipit na ginagawa pa rin sa mga Duterte supporters, and patungkol sa involvement naman ni Lisa Marcos. Sino nga ba itong si Maynard Ngo na di umano'y hindi lang po siya special envoy to China, kundi siya po ay nakakapag-appoint pa ng mga opisyal sa Malacanang at sa ibang ahensya ng gobyerno. O hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. At kung kayo po ay umabot sa video ito, maraming salamat po. Thank you sa inyo walang sawang pagsusuporta, and huwag kalimutang i-like ang video ito at i-subscribe sa ating mga bagong tagapanood. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat, mabuhay ang bansang Pilipinas.